Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang liblib na baryo na tinatawag na Maligaya, nakatago sa paanan ng bundok. Tahimik ang mga gabi at masigla ang mga umaga. Doon nakatira si Lira, isang dalagang 18 na kilala hindi lang sa kanyang gandang mistisa, kundi lalo na sa kanyang mabait na kalooban. Bata pa lamang siya, mahilig na siyang tumulong sa mga kapitbahay. Nag-iigib ng tubig, nagluluto para sa mga matatanda, at madalas ay nakangiti kahit pagod. Ang baryo nila ay simpleng-simpleng lugar. Walang malalaking gusali, walang matataas na poste ng ilaw. Ang meron lamang ay mga punong mangga, mga palaya na sumasayaw kapag hinihipon ng hangin, at ilog na malinaw na parang salamin. Ang Maligaya ay para bang isang paraiso na hindi natitinag ng mabilis na pagbabago ng mundo. Ngayon ay umpisa ng tag-init. Ang mga bata ay abala sa paliligo sa ilog. Ang matatanda na may nasa ilalim ng punong mangga, nagkukwentuhan. Si Lira, gaya ng nakasanayan, ay nagdadala ng basket ng mga prutas para ipamahagi sa mga kapitbahay. Isang araw, dumating sa baryo ang isang binatang nagngangalang Ramon. Siya ay galing sa syudad at anak ng magsasakang may lupa sa kabilang bayan. May dala siyang malaking backpack at halatang sanay sa mas mabilis na takbo ng buhay. Ngunit sa kanyang pagdating, kapansin-pansin agad ang malalim niyang paghinga. Parang doon pa lang siya nakalanghap ng tunay na sariwang hangin. Nagkita sila ni Lira ng aksidenteng mabangga siya sa gilid ng daan habang nagdadala ng basket ng mangga. Bumagsak ang ilan sa lupa. Agad na yumuko si Ramon upang tulungan siya. "Pasensya na, hindi ko nakita," wika ng binata. Ngumiti lang si Lira. "Ayos lang, baryong ito'y malawak, pero tsak ay maliligaw ka kung hindi mo kabisado." Simula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Si Ramon, na ang pakay ay magpahinga at makilala ang baryo, ay natutong mag-araro, mangisda, at tumulong sa palengke sa piling ni Lira. Habang lumilipas ang mga araw, naging magaan ang samahan nila. Si Lira ay nagturo kay Ramon kung paano ang simpleng buhay ay kayang magbigay ng kasiyahan. Pinakita niya kung paano ang isang simpleng gabi sa ilalim ng bituin ay higit pa sa anumang ilaw ng syudad. Si Ramon na may nagbahagi rin ng kanyang kaalaman. Tinuruan niya ang mga bata ng simpleng agham mula sa mga bagay na makikita sa paligid, kung paano nagiging ulan ang singaw, at kung paanong gumagalaw ang araw. Ang baryo, na dati payapa at simple, ay biglang nagkaroon ng dagdag na kulay. Tuwing buwan ng Mayo, nagdiriwang ang baryo ng pesta ng Maligaya. May parada ng mga bulaklak, palaro para sa mga bata, at sayawan sa plaza. Lahat ng tao ay nagsusuot ng makukulay na kasuotan. Si Lira ay napiling reyna ng Flores, habang si Ramon ay isa sa mga kabataang napiling maghatid sa kanya sa entablado. Habang naglalakad silang magkatabi, ramdam nila ang kakaibang tibok ng kanilang mga puso. Hindi iyon dala ng musika, kundi ng isang bagay na unti-unting umuusbong. Ngunit hindi lahat ng araw ay kasayahan. Dumating ang isang malakas na bagyo. Nalubog sa baha ang ilang palayan at maraming bahay ang nasira.
Naging abala ang lahat sa pagtutulungan. Si Lyra ay nanguna sa pamimigay ng pagkain at tubig. Si Ramon na may tumulong sa pag-aayos ng mga bubong at sa pagliligtas ng mga alagang hayop. Sa gitna ng unos, mas lalong tumibay ang kanilang ugnayan. Dito nakita ni Lyra na si Ramon, kahit taga-syudad, ay may pusong marunong magpakumbaba at magmalasakit. Isang gabi, matapos ang unos, umupo sila sa tabi ng ilog. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. "Lyra," wika ni Ramon, "ang baryo ninyo'y kakaiba. Para bang dito ko natagpuan ang tahanang matagal ko nang hinahanap." Ngumiti si Lyra, ngunit hindi siya sumagot. Tumingin siya sa ilog at doon ay nasilayan ang refleksyon nilang dalawa. Magkatabi, payapa. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito," dagdag ni Ramon. "Pero isa lang ang tiyak, ayaw kong mawala ka sa buhay ko." Nag-init ang mga pisngi ni Lyra. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang matamis na kilig na parang hangin ng Mayo. Lumipas ang mga buwan, si Ramon ay kinailangang bumalik sa syudad. Ngunit bago siya umalis, nangako siyang babalik. Hindi lang para sa baryo, kundi higit sa lahat para kay Lyra. Nagpatuloy ang simpleng buhay ni Lyra, ngunit ngayon ay mas may saysay. Alam niyang may isang tao na saan man mapunta ay may pangarap na muling bumalik sa kanya. At nang dumating muli ang tag-init, gaya ng kanyang pangako, bumalik si Ramon. Dala ang balitang nais niyang manatili roon. Kasama siya. Sa baryo Maligaya, hindi lamang taniman at ilog ang nagbibigay buhay, kundi pati na rin ang mga pusong nagmamahalan at ang mga pangakong tinutupad. At sa bawat gabi, bago matulog ang mga bata't matatanda, lagi nilang naririnig ang kwento ni Lyra at Ramon. Isang paalala na minsan, ang tunay na kasayahan ay matatagpuan hindi sa ginto o karangyaan, kundi sa simpleng buhay at sa pusong marunong magmahal. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento at Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.